Hi, this is Lisa and I'm walking in the PSG compound. I just want everyone to know that I have nothing to do with ESAP. I don't know the people involved. I have nothing to do with appointments. I leave that up to my husband. And if I find out that somebody's using my name, I shall tell my husband not to appoint you, okay? So I hope this is clear for everyone. Right, Demi? Can you please disseminate this to everybody because I'm sick and tired of people using my name. Yes, ma'am. Okay, thank you very much. Bye. Video si First Lady Lisa tungkol sa, naglabas siya ng warning sa mga taong gumagamit daw ng kanyang pangalan para ma-appoint. Apparently, it had something to do with appointments at the AFP. At sinabi niya, pag ginawa niyo yan, sasabihin ko sa asawa ko, huwag kayong i-appoint. My question, Mr. President, is how involved is the First Lady in your decisions with regard to appointments and in your governance in general? Zero. She really has no input on that. The First Lady helps me in terms of the organization because she's actually very, very good at that. Organizing which office, how the workflow goes, where the documents go through. She's a well-trained lawyer, so she's very good at that. And but that's the extent of it. We don't talk policy together. I mean, she'll comment. She generally say that that looks good, that doesn't look good. I don't know why you're doing that. That's fine. What a great idea. But that's it. Do you consult her in difficult decisions? Political decision, legal. Oh yeah, legal. I will ask her. I will ask whenever there's a legal question. I'm not a lawyer, so I need an expert opinion. She's right next to me most of the time, so I can turn to her. I am very lucky, actually. I think I have the best legal representation of any president. I have a former Chief Justice as my executive secretary. I have JPE, who is working as a legal... Umalis, mga buwaka ng ina. Okay, so here's the thing. Nakarating sa akin na kinakausap si Kuting. Hindi ko lang alam kung si Amy ba kumakausap, ibang relatives niya, na bumaba ka na. Pinabababa na siya sa kanyang pwesto na isang first gentleman dahil hindi naman siya ang nagpapatakbo. Ayon sa ibang mga puting ahas ko na naniniwala kay Marcos Sr., imbes na hindi paniwalaan ang mga dilawan sa 30-something years, 36, na pagbabato na ang mga Marcos ay ganito, diktador, magnanakaw, ay pinatunayan ni Marcos Jr. na totoo lahat ng ibinato sa kanila ng 36 years dahil sa ginagawa nila ngayon. But mga palangga, kung bakit kailangan natin durugin si Kuting Jr., hindi lang si Lisa Smugs. Sila ay kulto ng mga pulboronic, mandarambong, lahat na ng kasamaan na pwede niyong ibato sa kanila. Di ba? Sobra-sobra pa yan. Willing siya. Another pasabog. Okay, go. Paki-amplify. Paki-echo na ito, mga hitad. Willing bumaba si Kuting ayon sa ating puting ahas. But, according to Kuting, gusto niyang i-make sure na ang papalit si Romualdez. Dahil yun ang gusto ni Lisa Smugs, ni ahas, para magtuloy-tuloy ang kanilang pulboronic operation. Hindi yan galing sa akin. Nananahimik ako dito sa Jamaica. Okay? Nananahimik ako dito palangga. It's a so happened na nasukang-suka na ang ating mga kababayan. Ano ba? May ano ba? Ano ba? Ano ba yung may narinig ako na sabotay? Okay naman, di ba? So, yan po. Sa kapapasok lang, breaking news. Si Kuting ay kasama pala sa narco list ni Pangulong Duterte noong 2017. Nagmanik-manikluhod lang si Senator Amy na wag isamay muna yung kapatid niya kasi kakausapin niya, di ba, baka magbago pa and everything. See that? And I challenge you, Pangulong Duterte, lahat ito challenge ko. Bakit? Di ba dapat tayo matakot? I challenge you, Pangulong Duterte, now na. Itodo mo na. I know you are for the people. Para sa taong bayan, itodo mo na ang lahat ng pwede mong itodo para malaman ng kabuuan ng Pilipino saan man tayo sa mundong ito
ang katotohanan dahil habang tumatagal si Lisa si Tambaluslos sa gobyernong ito, lalong nagkandamatay ang ating mga sundalo, mga patitinong kapulisan, ang ating mga kababayan namamatay sa gutom, samantalang sila ini-enjoy ang trilyones na pera. Hindi ba kayo naaawa? Kayo mga men in uniform, marami pang matitinong sa inyo. Hindi ba kayo naaawa na Pasko? Lumabas kayo dyan sa mga bahay ninyo. Ang sarap ng kinakain nyo, nakaletsyon kayo lahat. Buti sana kung bawat kain ng lechon ninyo, yung mga jutang generals kayo, hindi na kayo magising. Di ba? Para wala ng mga jejemon sa Pilipinas. Pero hindi nyo ba nakikita paglabas nyo sa Forbes Park, paglabas nyo sa mga high-end places, kitang-kita nyo pa rin yung kahirapan ng bayan nyo. The moment na lumabas kayo sa gated community nyong mga tirahan, na di ba kayo naaawa yung mga tao, yung mga ordinaryong tao, nagtitinda, tricycle driver, even mga office workers na nagsisiksik sa jeep, sa bus, umuulan, initan, mabuhay lang samantalang kayo mga hinayupa kayo sa Malacanang, lahat kayo mga hinayupa kayo. Ine-enjoy nyo, pinagtatayo nyo ng mga bahay. Pati mga kabit nyo. Di ba? Nakabili kayo lahat ng mga kabahayan ninyong galing sa nakaw ng pera ng bayan. Wala kayong mga taksil kayo, mga traidor kayo sa babayan. Kaya wala kayong puwang. Kaya kung may power lang itong wand ni Harry Potter na ito, tatagos lahat to sa mga ngalangalan nyo. Kayo mga mayors, nag-speak up na kayo. Sinusuppress na ang ating kalayaan magpahayag. Ako nga kinasuhan ng puwaka ng inang Lisa na yan. Nag-utos ng mga tao, ginamit ang pera ng bayan to intimidate me. At what, sindakin ako? Nagpasindak ba ako? Hindi. Isang beses lang ako mabuhay sa bayang ito. Sa mundong ito. Sisiguraduhin ko na sa Pilipino ang huling halakhak. Hindi sa buwaka ng inang Lisa Smugs, butod mudlok na yan. At sa mga kongresista na walang pakialam ngayon, nasa bakasyon ng mga inayupak, nasa Japan, Korea, Switzerland, all over the world sila, ine-enjoy nila ang pera ng bayan. Samantalang kayo sa Pilipinas, ni sibuyas, hirap na hirap yung bilhin. Ngayon sa Noche Buena, hindi kayo makabili ng buong manok. Na kung tutuusin yung mga ninakaw ng mga inayupak na yan, ipinondo yan sa mga livelihood programs na sana nagkaroon kayo ng trabaho at sana mayroon kayong sweldo ngayong December. Di ba? Kaya yun po ang aking chika boom boom sa inyo na ito si Coting, dapat tinuluyan na ito. Dahil sangkot niya, pinakita ko na ngayon involvement niya kay Sayarot Hindi pa ba malinaw yan? Hindi, okay, ganito, fine. Okay, tignan, pagbigyan natin yung mga narrative ng mga shongabels. Ay, hindi naman porket may picture pulboronic na. May statement May statement na actually si Pangulong Duterte, di ba? Inaway ko nga yan sila Nung sinabing si Kuting although hindi niya sinabi exactly ang name ni Kuting, but obviously si Kuting ang pinatatamaan niya. Anong ginawa ko? Binolja ko si Bongo, binolja ko si lahat dyan. Di ba? Nakita niyo naman yun. Pero, totoo pala. Dahil siyempre, supporter ako ni Kuting Supporter ako ni Marcos Jr. kaya nagalit ako. Pero nung nalaman ko, nakita ng dalawang mata ko kung gaano sila ka-plastic sa inyo. Nung nakita ko, hindi pa umupo si Kuting, pinutol na ang lahat ng access namin, koneksyon ng mga OFW from all over the world na ginamit nila, binutol nila, katulad ng mga interview ko sa Japan, sila Kuya Berwin at Ate Risa, kagabi, di ba? Ito po yung mga pinag-uugatan ng galit ko, hindi ito personal. Akala ko para sila sa OFW, andito ako na tutulong, na walang kapalit na pera. Tutulong lang na kapag kayo ay may problema dyan, lahat kayo, Miss Marlica, baka naman ganito, baka naman yung aking, somehow yung aking platform, makatulong sa inyo na, ay, eto, Department of ganito, Department of ganyan. Eto, may problema yung ating kapwa OFW. Mga buwaka ng ina ninyo, nakita nyo si Lisa, diring sa mga kababayan natin, nakita nyo si Kuting, doon sa Japan. Narinig nyo, panoorin nyo yung interview ko kay Kuya Berwin at kay Ate Risa. Doon mo mararamdaman. Anong sabi nila? Supporter, si Kuya Berwin, supporter sa Marcos Sr. No, nakita si Kuting. Nakita niyang, sabi niya, cold. Walang connect sa tao. Ngayon, balik ako, mga kababayan. Ito po, mga kababayan, ito yung Kuting nyo. Kasama sa narco list, sinave ng kanyang kapatid. Okay, nakaligtas na kayo doon, Senator Amy. Ito ba yung legacy na gusto nyo makita sa taong bayan? Wala na yung tatay mo, Marcos Sr. Let's forget about it. Nailibig na sa salibingan ng mga bayani. Now, kung talagang totoo ka para sa pag-Pilipino, you speak up. Total, nagsimula ka na nagsabi na, na kung makakapili ng kamag-anak. Sinimulan mo na, ituloy-tuloy mo na, maging matapang ka para sa Pilipino. Sabi ko nga, kung mag-speak up ka at magpaliwanag ka sa taong bayan kung ano yung pinupunto mo, huwag tayo magbulahan dito.
Palangga, Senator Amy, huwag tayong bulahan. Buhay ng mga kabataan natin. Di ba? Buti kayo pag natsugi na kayong lahat. Ang mga naiiwan nyo, sagana pa rin. Paano yung mga naghihirap ngayon, yung mga walang trabaho? Alam nyo kung gaano kasakit sa akin bilang isang support. Gusto ko umiyak pero, matapang ako, hindi ako iyak ngayong araw na ito. I'm trying my best. Ang dami, nung pumunta ako ng Jotang Ginemes na election May 9, yung last na meeting di Avance. Basta yung pinaka-last na meeting di Avance sa Soler. Kitang-kita ko yung mga tao na umaasa. Alam mo yung mga nagpapalo sa akin doon, naniyakap ako. Wala akong takot na baka sundutin ako or what. Dahil I know they're genuine people. Ang bulong sa akin. May mga witness ako mga tao doon, Miss Marlica. Sana po makapagtrabaho na kami pag si BBM na. Iyan po yung masakit sa akin. Kasi nga, naging instrumento ako sa pambubudol. Saksi ko ang Diyos, saksi ko ang, yung mga tao doon, sila Diyos, sila, even may mga pulis doon kasi naka-ano sila naka-ano po kayo doon. I hope natatandaan niyo ako. Umiiyak yung mga tao mag-selfie sa akin. Ang binubulong sa akin, Miss Marlica, sana po makatrabaho na kami. Sabi ko, sige po, sabi ko na gano'n, kayo mag-alala, gagawin ni BBM, yung babangon tayo. Putang ina, ito yung sinasakit ng dibdib ko. Tapos just nalaman natin, ang tangina, nakasama pala sa narcolist itong hinayupak na ito. Nakukuha niyo yung ko mga palangga? Yung sakit ng dibdib. Hindi ito laban na dahil gusto kong magpasikat or gusto kong what? Gusto kong ng appointment o gusto kong mag-ambassador katulad ng sinasabi nila. Kasi kung nung una kong binukas ang bunganga ko, wala pang puting ahas. Nagsalita ako, si Mother Pebbles Kunanan, nagsalita kami nang hindi namin inalintana yung backlash ng tao. Although hindi ganun ka, hindi, may mga nagmumura sa akin. I don't care. Anong sabi ko? Tinatanong ako ng mga tao, nagpa-private message, Marlica, parang kaya mo ba? Baka mawala yung mga followers. Sabi ko, mga followers mo, ganito, ganyan. I don't care kung mawala sila. Sabi ko dito sa mga kausap ko, lalabas at lalabas ang katotohanan. Naniniwala ako dyan. Sabi ko, itataya ko ang buhay ko. Lalabas at lalabas ang katotohanan. And look, anong nangyayari ngayon, di ba? Halos lahat ng in-expose natin dito ay naging balita at totoo. So kaya, ano pang inaantay ninyo? You have to speak up day. Every day is a speak up day and I'm so happy. Wow, we're almost 10K here. Maraming salamat for the big, napakaraming nakikinig ngayon. Dati minumura ako ng mga 9,000 na yan. Pero ngayon nakikinig kayo kasi ang pinag-uusapan natin dito totoo. Senator Amy, I challenge you. If you're for the Filipino people, speak now. I'm giving you at the end of this month. Dahil kung hindi ka magsasalita, I believe, baka winarningan ka na rin ni Duterte. Okay? Baka na-warningan ka na mamili ka rin. Kasi pareho lang kami ng sentimiento. Bibigyan ka namin, okay? Hanggang katapusan ng taon na ito. Then, kapag wala kang sinabi about kay Kuting, dahil alam mo naman ang katotohanan, part ka ng pambubudol na ito, i-redeem mo yung sarili mo sa taong bayan, hanggang December 31, at pag wala kami marinig na statement sa'yo na pagkukundina sa ginagawa ng kahayupan ng kapatid mo, ng sister-in-law mo, bubodya kinakata ng bonggang-bongga, na wala ng filter ang bunganga ko. Kasi yung bunganga ko, hindi ko nakokontrol yan. Kapag katotohanan at galit dahil sa ginagawa ninyo lahat, sa taong bayan, kayo, Kongreso, Senado, hindi ako natatakot sa inyo kahit hawak nyo ang bilyon. Do you think natatakot ako sa inyo? Kasi kung umarap kayo sa akin ng one-on-one na walang armas, kaka-practice ko lang, kaya kong judo or whatever, boxing. But sa seryosong usapan, huwag kayong gagamit, okay, ng kung anumang power na galing sa kaba ng bayan, kaya ko kayong harapin mata sa mata, alindog sa alindog. Mga hayop kayo, wala kayong pagmamahal, mga taksil. Kayo ang tunay na taksil. Tapos tuwing Bonifacio Day, tuwing Independence Day, tuwing lahat na lang ng may okasyon, di ba? Pambobola nyo sa OFW, kayo ay mga bayani, ganito, chuchu. Kayo ay simbolo, lagi si Kuting ganyan. Pero nandidiri kayo sa OFW. Dapat tayo ay mahalin natin ang ating bayan. Labanan natin ang mga pang-aapi katulad ng China. Tangina, kayo ang nang-aapi mismo bago pa tayo api ng China. Kayo ang nang-aapi the moment na ninanakaw nyo ang pera ng bayan, the moment na tinatransport nyo, Lisa Smugs, nagpapanalo kayo sa lotot maya-maya, kayo ang taksil sa bayan. Ang daming nakaratay dyan sa, ulit-ulitin ko yan dahil favorite ko yung sinasabi dahil yan ay na-experiensya ko. Mga nakaratay ngayon sa ospital, walang pera yung mga tao, imbes na ang social service ay nandiyan sa ospital, lahat ng mga indigent, hindi na magmamakaawa sa inyo, pupunta kay kapitan, pupunta kay mayor, kay gobernador, bibigyan nyo ng 5,000, nagmamakaawa yung tao kasi gagamitin nyo sa eleksyon. Uy, ang bait naman ni mayor, nagbigay ng 5,000, ang bait naman ni kapitan, chuchu-chuchu, pero puta kayo na pera nila yan, pera namin lahat yan, ng mga taxpayers.
Na mga nag-OFW, pera namin yan, hindi nyo pera yan. Kung ilagay nyo ang budget na yung mga ninakaw nyo sa ospital, automatic dyan sa Social Service Department, kapag si Pedro ay hindi kayang magbayad, gagamutin nyo kagad, hindi nyo tatanungin, putangin may pambayad ba to? Anong trabaho mo? Ganito, ganyan. Okay lang yung interview later, pero agaw buhay na yung tao, butas na yung, liig. Inaatake na lahat, tatanungin nyo pa kung may pambayad. Di ba ganun ang practice sa akin? Yan yung galit ko. Bakit ko alam yan? Dahil nakita yan ng mga mata ko nung nandyan ako sa Pilipinas. Kaya ito yung hugot ko. Hindi dahil gusto ko mag-ambassador, hindi ako qualified. Sa kahit anong pwesto sa gobyerno, hindi ako qualified. Ulitin ko, dahil itake ko na ang opportunity dahil we're 10,000 now, may get. Panahon ni Duterte, inoperan ako ng posisyon, pero dinecline ko. Ganun ang alindog ko. Tanong niyo yan kay Secretary Andanar. Yan ang magsasabi ko, nagsisinungaling ako. Tapos, nasabi yun, gusto ko na posisyon, no? Gusto ko, putangin na, gusto ko, mawala na yung mga pulboroni. Dahil habang nandiyan sila, you people from sa hanay ng mga pulis na matitino na kayo ay pinagtitripan din ngayon, men in uniform, you speak up. Diba? Sumumpa-sumpa kayo, nag-aral-aral kayo, diba? Nag-telearalan kayo na ipagtatanggol nyo ang taong bayan. Diba? Puprotektahan nyo ang soberenya, eklabush, ek-ek. Ay, pinaprotektahan nyo lang yung mga nakaw ninyo eh. Abala kayo sa pagdanakaw ng pera ng bayan, pagpapaaral sa mga anak nyo from all over the world na mga